Magandang araw mga kapuso, sinimulan na po ng lokal na pamahalaan at maging ng mga opisyal ng barangay ang paglilinis dito sa Old Angalacan River, partikular po sa bahagi ng barangay poblasyon. Makikita ho natin na sa mga sandali ho na ito, itong Old Angalacan River po ay talagang naging masukal na, napakarami na po nung mga punong kahoy, mga halaman ang tumubo dito at bukod pa dyan mga kapuso ay napakarami rin ng mga basura na itinapon po sa ilog ang problema ngayon ng otoridad. Dahilan mga kapuso para yung flow ng tubig ay hindi na magtuloy-tuloy. At may mga nakausap po tayo ng mga residente dito sa lugar na sinasabi nga nila na matapos po yung pag-ulan nitong mga nakalipas na araw ay nagsimula na rin po ng mga moy itong Old Angalacan River dahilan para syempre maging concern ng mga residente kaya naman kanila kaagad ay dinulog ito sa tanggapan ng barangay council po ng poblasyon at maging sa lokal na pamahalaan. Kung kaya't ngayon po ay tuloy-tuloy ng ginagawang paglilinis ng mga opisyal ng barangay. Ito pong Old Angalacan River, dito po yan sa bahagi ng barangay poblasyon ay nasa halos 1 kilometro ang haba at malalim din po ito. Kung titingnan po natin ngayon yung status po ng ilog ay medyo marumi, nangingitim po yung tubig kung kaya matapos nga po yung pag-ulan ay nagsimula na nga po mga moy. Itong Old Angalacan River din po mga kapuso ang nagsisilbing waterways dito po yan sa barangay poblasyon. Yun po sa mga barangay officials, ang target po nila ay malinis po itong Old Angalacan River sa loob po ng 5 hanggang 8 araw at target po nila na bago mag-start yung panahon po ng tag-ulan ay malinis na ho itong ilog nang sa ganoon po ay maiwasan yung posibleng pagbaha doon sa mga low-lying areas. Dito po yan sa barangay poblasyon. Ang panawagan din po ng mga opisyal ng barangay sa mga residente na iwasan po yung pagtatapon ng mga sako-sakong basura dito po sa ilog para maiwasan yung pagkabara at syempre magtuloy-tuloy po yung agos ng tubig dito sa ilog. Ako pa rin po si Jasmine Gabriel Galbanan, GMA Regional TV at GMA News.